Ang pagbasa ni kan sa duha ka dapit. Pahayag kapitulo 11 bersikulo 6. Pahayag kabanata 11 bersikulo 6. Ang mga ito ay may kapangyarihang isara ang langit upang hindi umulan sa mga araw ng kanilang panghuhula. At may kapangyarihan sila sa mga tubig na gawing dugo ang mga ito at saktan ang lupa ng bawat salot kahit kailan nila naisin. Ang pangalawang kasulatan ay nagmula sa Exodo 9, talata 14, Exodo 9, talata 14. Sa pagkakataong ito, ipapadala ko ang lahat ng aking lugar sa iyo, sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan, upang iyong maalaman na walang gaya ko sa buong lupa. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Aleluya! Sa pamamagitan ng mga sipi na ating nabasa ngayon, nais kong ibahagi ang isang mensahe na may pamagat na ang mga salot. May mga salot na nakikita natin sa aklat ng pahayag na magaganap sa mundong ito. At ang mga salot na iyon ay hahatol sa masasama. Ngunit kasabay nito, ang mga ito ay magiging isang dahilan para sa at isang panawagan para sa bayan ng Diyos upang lumabas mula sa lungsod ng kasalanan, ang dakilang lungsod ng Babylonia. Kaya't basahin natin ang ilan pang mga sipi sa Apokalipsis na bumabanggit tungkol sa mga salot na ito. Babasahin ko ang pahayag, kabanata 16, talata 9, pahayag 16 line. Nasunog ang mga tao sa matinding init at pinuri nila siya, ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. At hindi sila nagsisi upang siya'y luwalhatian. At pahayag, kabanata 16, bersikulo 21, at malalaking graniso na may bigat na tig-100 libra bawat isa ay bumagsak mula sa langit sa mga tao. At nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa mga salot ng graniso, sapagkat ang salot nito ay lubhang matindi. At pagkatapos sa kabanata 18, bersikulo 4, narinig ko ang isa pang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Magsilabas kayo sa kaniya, bayan ko, upang huwag tayong madamay sa kaniyang mga kasalanan at huwag tayong magsitanggap ng kaniyang mga salot." At pagkatapos ay sa pahayag, kabanata 18, bersikulo 8, sinasabi nito, "Kaya nga, sa isang araw ay daratong ang kanyang mga salot, salot at dalamhati at taggutom, at siya'y susunugin ng apoy, sapagkat ang Panginoong Diyos na humahatol sa kanya ay malakas." Sa pahayag 21, bersikulo 9, nang magkagayoy lumapit sa akon ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na puno ng 7 huling salot at nagsalita sa akon na nagsasabi, "Halika rito, ipapakita ko sa iyo ang kasintahang babae, ang asawa ng kordero." Ang mga salot na ito ay katulad ng mga salot na ipinataw ng Diyos sa lupain ng Ehipto upang hatulan si Paraon at ang kanyang bansa, ang kanyang lupain, at kasabay nito ay ilabas ang mga tao ng Israel mula sa Ehipto at mula sa pagkaalipin na iyon. Kaya't lubawas din tayo sa atong lungsod ng kasalanan, sa atong mga lugar ng kasalanan, habang nakikita natong ang Diyos nga gumawa sa atong panahon. Kaya mula ngayon, gugugulin natin ang ilang linggo para pag-aralan ang 10 salot na ito isa-isa. Mula sa mga material na matatagpuan natin sa ikawalong aklat sa seryeng kasaysayan ng pagtubos, ang katuparan ng tipan, ng tanglaw, ang 10 salot at ang eksodo, at ang katuparan at ang pagpasok sa lupain ng Kanaan. Ayan ang pamagat ng libro. Sa pamamagitan ng 10 salot na ito, subukang pag-isipan natin kung paano ito nauugnay sa mga propesiya sa pahayag at maging sa mga panahong ating kinabubuhayan ngayon. Kaya naman, ginamit ang Diyos ang 10 salot upang hatulan ng Ehipto at iligtas ang kanyang bayang Israel. Sa huli, ang gawain ng paghatol ng Diyos ay magiging kaligtasan din kasabay nito para sa mga tunay na Kristiyano na sumunod kay Jesus hanggang sa wakas. Ngunit ang mundo, tulad ni Paraon, ay hindi susuko, hindi papayagang umalis ang bayan ng Diyos. At kayang mga pagkaalipin sa Ehipto, ang mga pagkaalipin ng mundong ito na ating ginagalawan ngayon, na ating ginagapos, na ating inaalipin, ay hindi natin madaling bibitawan.
At kaya nga ipinadala ng Diyos ang mga salot na ito upang hatulan ang Ehipto upang palayain ni Paraon ang kayang bayan. At sa Apokalipsis, sa huling panahon, mangyayari rin ang parehong bagay. Ang masasama ay hindi magsisisi. Lalapastangamin nila ang pangalan ng Diyos kahit na sila ay nagdurusa sa mga salot na ito. Ngunit ang bayan ng Diyos ay magigising at magsisisi. Kaya't dalangin ko na ikaw at ako ay maging mga tao ng Diyos na magsisisi. Kapag tayo ay sumasaksi, kapag nararanasan at nakikita nato ang mga bagay na ginagawa ng Diyos upang iligtas tayo. Kaya't ating mabilisang talakayon ang 10 watawat. Tatalakayon natin yung mga ito ng detalyado sa mga susunod na linggo. Una, ang tubig ng Nilo ay nagiging dugo. Eksodo Kabanata 7, mga talata 14 hanggang 25. Pangalawa, ang salot ng mga palapa. Ang mga palaka ay umahon mula sa ilog Nilo at pumapasok sa mga bahay ng mga Ehipsyo at umaakyat sa mga mesa at sa mga higaan. Eksodo Kabanata 8, mga talata 1 hanggang 5. At pagkatapos ay ang salot ng mga niknik, tulad ng pulgas o kuto, mga niknik. At ito, nagbigay na ng babala ang Diyos bago pa man ibigay ang salot. Eksodo Kabanata 8, mga talata 6, 15 to 19. At ang pang-apat ay ang salot ng mga langaw. At nagkukumpulan ang mga langaw at pinupuno ang hangin at ang mga bahay at sa lahat ng lugar na tinitiran ng mga tao. Eksodo Kabanata 8, mga talata 20 hanggang 24. At ang panglima ay ang salot sa mga alagang hayop. Tungod nining sakita, nangamatay ang tanang mananap. Eksodo 9, 1 hangtod 7. Unya, nanggawas ang mga hubag sa mga tawo og mananap, mga hubag og nuka. Eksodo Kabanata 9, mga talata 8 hanggang 12. At ito rin, ang babala ay ibinigay bago pa man ang mga salot. At ang ikapitong salot ay kulog at graniso sa mga tao, mga tahanan at mga bukid. At sa madaling salita, hindi lamang pumatay ng mga tao, kundi sinira rin ang lahat ng pananim. Eksodo Kabanata 9, mga talata 8 hanggang 35. At ang ikawalo ay ang salot ng mga balang. At nitong mga nakaraang araw ay naririnig natin ang tungkol sa mga balang sa Afrika. Tama ba? At kapag dumaan na ang mga balang na ito, lahat ng pananim at lahat ng pagkain at halaman, lahat sila ay namamatay at nasisira. At Eksodo Kabanata 10, mga talata 1 hanggang 20. At ang ikasiyam ay ang makapal na kadiliman. Maaring madama ayon sa kasulatan ng Biblia. Napakakapal noon, kaya ganun na nga. Sinasabi nito na ito, maari itong maramdaman at parang pagkabulag din. Hindi ka makakakita ng kahit ano sa loob ng 3 araw. At ang isang ito, ang ika-9, ay ibinigay din ng babala. Kaya noong ika-8, ika-6 at ika-9, ibinigay ang mga babala. At pagkatapos, panghuli, ang ika-10 ay ang pagkamatay ng lahat ng panganay na tao at hayop. At ito ay nasa Eksodo Kabanata 11, talata 5. Ang kadiliman ay nasa Eksodo Kabanata 10, mga talata 21 hanggang 29. At ano ang ibig sabihin mga ito? At anong ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga salot na ito? Una, isipin muna natin ang mga terminong ginamit upang tumukoy sa mga salot na ito. Kaya ang unang punto ay introduksyon tungkol sa mga tanda at kababalahan. Dahil ang 10 na ito, mga gawa ng Diyos. Ang 10 bagay na ito na ginawa ng Diyos. Ayon sa kaugalian, tinatawag natin silang mga salot. Mula Eksodo Kabanata 7 hanggang 11, tinatawag natin silang 10 salot. Ngunit sa totoo lang, ang salitang salot ay ginamit lamang ng mga 4 na beses. 4 na magkaibang salita na ginamit ng ilang bisis lamang upang tumukoy sa mga pangyayaring ito o sa mga gawang ito ng Diyos bilang mga salot. Eksodo, Kabanata 9, talata 14, Magyeka. Ginamit ang salitang Hebreyo na Magepa, ginamit ang Eksodo Kabanata 11, talata 1, Niga, at ang parehong ugat na Eksodo Kabanata 12, talata 13. Ang Negev, na ang ibig sabihin ay salot, ay ginamit at ang unang Samuel, Kabanata 4, talata 8 maka.
At ang mga ito ay nangangahulugang manakit, manakit o salot. At ang mga salitang ito ay ginamit sa Exodo Kabanata 8, talata 2. At gayon din sa Kabanata 7, versikulo 27, Kabanata 12, versikulo 13, nabanggit ko na kanina, versikulo 23, versikulo 27, at iba pa. Pero hindi maraming beses. Dahil ito ay sinalot mula sa pananaw ng mga Ehipsyo. Ngunit sa pananaw ng bayan ng Diyos at sa layunin ng Diyos, hindi lamang ito isang salot. Hindi lamang ito isang paghahatol. At ano ang mga terminong mas ginagamit, ang mga ito ay oath at moped. Ang oath ay nangangahulugang mga palatandaan, ang moped ay nangangahulugang paghanga. Kaya ito ang mga tanda at kababalagan na ginawa ng Diyos. Minsan ginagamit ng magkahiwalay bilang tanda o mga kababalagan at minsan naman ay ginagamit ng magkasama bilang mga tanda at kababalagan. At maari mukhang magkatulad ang mga ito sa kanilang mga kahulugan, ngunit medyo magkaiba ang mga ito. At kapag pinagsama-sama ang mga ito, meron silang layunin. Kaya't ang salitang kamangha-mangha sa Hebreo ay moped. At ito ay nagbibigay pansin sa mga hindi pangkaraniwang aspeto ng mga gawain ito. Isang bagay na hindi talaga tayang gawin ng mga tao. Maari mo itong tawaging supernatural. Maari mo itong tawaging kamangha-mangha. Isang bagay na magpapaisip sa iyo. Isang bagay na magpapamangha at magpapahanga sa iyo. Ibig sabihin, ito ay isang espesyal na hakbang na ginawa ng Diyos, na kailangan makialam ang Diyos at gumawa ng isang bagay na hindi kayang gawin ng mga tao. At bakit naman gagawin ng Diyos ang mga bagay na iyon? Para magtaka tayo, di ba? Para magtaka tayo, para magtaka ang mga tao, no? Sino ang gumawa nito? Sino ba ito para makagawa siyang ganoong bagay? At bakit niya ginagawa ang mga espesyal na hakbang na ito? Kaya ipinapakita nito sa atin ang pagkaapurahan, ipinapakita nito sa atin na malapit na ang panahon, ipinapakita nito sa atin na ang gumagawa ng gawain ay dapat na espesyal, dapat na supernatural, dapat na Diyos. O ang Diyos sa likuran niya. Kumusta naman ang mga palatandaan? Ang tanda sa Hebreo ay ot, sa Griego, alam natin na ito ay semyon. At itinatampok ng mga palatandaan ng potensyal ng mga kilos na ito na tumuro sa isang bagay. May kahulugan ng mga palatandaan. Ang mga palatandaan ay nagtuturo sa isang bagay, sa tunay na bagay. Kaya naman, nang magsagawa si Jesus ng mga tanda, ito ay para sa layuning ipakita sa mga taong hindi nakakakita, tulungan ang mga taong hindi makaunawa sa espiritual kung sino siya. At ang mga tandang ito ay nakaturo kay Jesus na nagsasabing ito ang Mesiyas. Kaya ipinapalagay muna nito ang pagiging nakatago o ang pagiging higit na mapagkakatiwalaan ng Diyos upang ipakita na ang Diyos ay naroon. At hindi lang iyon, isa rin itong palatandaan ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Ang mga salot na ito na naganap o ang mga pangyayaring ito na naganap sa Ehipto ay tinupad nila ang layunin noong panahong iyon. Ngunit kasabay nito ay nagbabadya o nagpropesiya ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Kaya ang mga salot sa Ehipto ay may potensyal na magsabi kay Paraon ng isang bagay tungkol sa Diyos. Hindi lamang kay Paraon, kundi pati na rin sa mga tao ng Ehipto at maging sa mga tao ng Israel upang magsabi ng tungkol sa Diyos, kung sino siya at kung ano ang gusto ng Diyos. At ang katotohanan, pinalampas ni Paraon ang kanyang pagkakataon, ay tinanggihan niya ito, kahit na matapos makita ang mga kababalaghang ito, kahit na matapos pagdaanan at maranasan, tinanggihan pa rin niya ito. At kaya nga, sa huli, siya rin ay nasaktan. Kaya tinanggihan at pinalampas niya ang pagkakataong ito tulad ng mga Israelita sa Biblia na tumanggi kay Jesus matapos makita at maranasan ang lahat ng kanyang ginawa at mapakinggan ang lahat ng kanyang mga turong ibinigay. Dalang ko na sana ay hindi natin palampasin ang mga pagkataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi natin alam kung ilang pagkakataon pa ang ibibigay niya sa atin.
maraming mga tanda at kababalahan, at mas matatag kaysa sa mga tanda at kababalahan. Ito ang salita ng Diyos na itinuturo at ibinibagay sa atin. Kaya, pangalawa, isipin natin ang layunon ng 10 salot. Ano ang mga layunin ng santong salot? Una, ang layunin ng mga salot ay upang ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa mundo, sa mga Ehipsyo at sa mga Israelita, at gayon din sa buong mundo, at sa lahat ng iba pang mga taong nanunood. Exodus 7, 17, 8, 10, 9, 14, 10, 1, 2. Patuloy na inuulit at ipinapaalala sa kanila ng Diyos ang dahilan kung bakit siya gumawa, ibinibigay niya ang mga tanda at kababalaghang ito. Ito ay upang sila'y matakot sa Kanya, upang sila'y makilala niya, upang sila'y lumapit at magsisi sa harap niya. Ipinakikita nito na ang Panginoong Diyos, ang nag-iisa at tanging Diyos ng buong mundo. Exodo Kabanata 8, versikulo 11, babasahon ko. Nang magkagayoy, sinabi ng mga salamangkero kay Paraon, ito ang daliri ng Diyos. Kita mo, kahit ang mga salamangkero na gumawa ng mahika at mga kababalaghan, sinasabi nila, walang iba kundi ang Diyos ang makakagawa nito. Hindi nato nito maaaring gayaan. Ngunit, pinatawad ang puso ng Paraon at hindi niya sila pinakinggan, gaya ng sinabi ng Panginoon. Sa Exodo siyam, versikulo 16, yumit sa katotohanan dahil dito hinayaan kitang manatili, upang maipakita ko sa iyo ang aking kapangyarihan at upang maipahayag ko ang aking pangalan sa buong lupa. At ang dahilan kung bakit nais ng Diyos na makita at maipahayag ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pangalan ay upang ang mga tao ay makalapit sa kanya at maibalik sa dati at matubos. Hindi para mamuno siya sa kanila na parang taong sakim na hari, kundi sa pamamagitan lamang ng paglapit sa kanya, sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa Diyos at paniniwala sa kanya. Maari tayong maligtas at maari tayong matubos. Pangalawa, ito ay upang hatulan ang mga awtoridad ng mundo. Hinahatulan ng Diyos ang mga bagay at ang bansang umalipin sa Israel at naging dahilan upang malimutan nila ang kanilang pagkakakilanlan at mawala ang kanilang pananampalataya sa Ehipto dahil sa mga paraan ng pamumuhay. At ang mga Israelita ay mga alipin at dahil dito nawala nila ang kanilang pagkakakilanlan. Bilang bayan ng Diyos, bilang mga panganay ng Diyos, nawala nila ang kanilang pag-asa at pagkakakilanlan kung sino ang kanilang mga ninuno. Tandaan, sila ay mga inapo ni na Abraham, Isaac at Jacob. Tama ba? Ang mga pangakong ibinigay ng Diyos sa kanila, ang espiritual na mana, ang manang lupang ipinangako ng Diyos sa kanila, nakalimutan nila ang lahat ng iyon. At sila ay masyadong abala, namumuhay bilang mga alipin. At dahil hindi nila maipangilin ang Sabat, hindi sila malayang sumamba, kaya't nakalimot sila. Nakakalimot sambahin ng Diyos. Minsan at 2 beses, humihinto ka sa pagsamba sa Diyos. Masasanay ka rin. Tanungin natin ang ating mga sarili, ano ang mga bagay na umaalipin sa aton ngayon? Ano ang ating pagkakakilanlan? Ano ang iyong pagkakakilanlan? Ano ang nagpapasya sa ating pagkakakilanlan? Ang halaga ba ng pera sa ating bank account ang nagpapasya kung ano ang ating pagkakakilanlan? Ito ang pagkakakilanlan ng bangko o pagkakakilanlan ng pera. Ang uri ng kotseng minamaneho natin ay ang pagkakakilanlan nito. Yung tipong mga damit na may tatak na ginagamit namon. Dahil ba sa trabaho mo o sa kumpanyang pagmamay-ari mo? Ang klase nga bahay na tinitirhan namin at naimpluwensyahan nila ang ating pagkakakilanlan. Ngunit kailangan nating tanungin ang ating mga sarili at kailangan nating tandaan na asa ang ating tahanan, ang walang hanggang tahanan. Saan tayo babalik? At saan tayo nanggaling? Bakit nga ba tayo nabubuhay sa mundong ito? Ano ang ating layunin? Hatulan ng Diyos kung sino man ang naging Panginoon ko. Ang pumalit sa Diyos sa ating mga pusoon, sa ating mga buhay.
At kung ang ating buhay ay nakasalalay sa bagay na iyon na hinahatulan ng Diyos, tayo rin ay hahatulan kasama nila. Iyan ang nangyari sa Ehipto. Ang mga umaasa sa mga Diyos na ito, sa mga taong umaasa sa mga otoridad na ito, gagawin nila iyon. Sabay silang hinatulan, ngunit binigyan silang Diyos ng pagkakataon, ng isang pagkakataon ng mga Israelita. Ang isang paraan upang putulin ang pagkaalipin na iyon sa pamamagitan ng Paskwa ay ang pagpapanumbalik ng pagsamba, pagpapanumbalik ng kanilang pagkakakilanlan. Ang ikatulong layunin ay upang hatulan ang mga bagay na ginawa ng mga tao upang maging kanilang mga Diyos at binigyang pugay para sa kanilang kapakanan. Ang Diyos ang nagpapana, ang Diyos ang maglaan. Ngunit ang mga tao ay naging pamahiin at nagbigay ng kredito at kabanalan o Diyos sa mga bagay o puno o iba't ibang hayop at iba't ibang nilalang. Gumawa pa nga sila ng mga idolo at binigyan ng kredito ang mga iyon bilang Diyos. Paniniwala o pagpapapaniwala sa kanilang sarili na mayroong isang uri ng kapangyarihan sa kanila. Genesis 15:14. Ngunit hahatulan ko rin ang bansang kanilang paglingkuran at pagkatapos ay alis sila na may maraming ari-arian. Exodo 12:12. Para sa gabing iyon, daanan ako sa lupain ng Ehipto at papatayin ko ang lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao o hayop, at maglalapat ako ng mga kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon. Sinasabi niya, ako si Yahweh, ang tanging tunay na Diyos. Mga bilang kabanata 33, talata 4. Samantalang inililibing ng mga Egyptyo ang lahat ng kanilang mga panganay na pinatay ng Panginoon sa kanila, naglapat din ng mga kahatulan ang Panginoon sa kanilang mga Diyos. Ang mga Ehipsyo ay naglingkod sa mahigit 80 hayop at mga gumagapang na bagay bilang kanilang mga Diyos, lalo na ang mga umaagos mula sa ilog Nilo. Naglilingkod sila sa mga Diyos na ito upang makamit ang kasaganaan, pagkamayabong at mga pagpapala sa kanilang buhay. Siyempre, lahat ng mga biyayang ito ay limitado lang sa mga pisikal na biyayang ito, mga biyayang natatanggap dito sa mundo. Ang mga Ehipsyo ay naglingkod sa araw, buwan at mga bituin bilang kanilang mga Diyos. Naglingkod sila at sinamba nila ang ilog Nilo bilang Diyos ng kasaganaan. Isaias Kabanata 23, talata 3 bilang isang referensya. Paraon, sinamba nila si Paraon bilang pinakadakilang Diyos ng Ehipto at ang salitang paraon ay nangangahulugang malaking bahay. Ezekiel Kabanata 29, mga talata 3 at 4 bilang referensya. Kaya naman, sa pamamagitan mo mga salot na ito, hinahatulan at sinasaktan ng Diyos ang lahat ng mga Diyos na nilikha ng mga tao. Ang mga langaw, ang mga niknik, ang mga palaka, ang ilog Nilo at maging ang paraon. At pagkatapos, pang-apat, upang malaman nila na walang ibang Diyos na katulad ng ating Diyos. Exodo Kabanata 18, mga versikulo 10 hanggang 11. At sinabi ni Jethro, purihin ang Panginoon na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng mga Ehipsyo at mula sa kamay ni Paraon, at siyang nagligtas sa bayan mula sa ilalim ng kamay ng mga Ehipsyo. Ngayon ay nalalaman ko na ang Panginoon ay mas dakila kaysa sa lahat ng mga Diyos. Tunay nga, napatunayan ito noong nakipagtransaksyon sila. Buong pagmamalaki laban sa mga tao at panghuli, panglima, ito ay isang babala laban sa mga sumusumpa sa Israel, ang bayan ng Diyos. Gayang nabanggit, Josue Kabanata 2, mga talata 9 at 10 at 1 Samuel Kabanata 4, talata 8. Kaya kapag tayo ay naging bayan ng Diyos, ang Diyos ang magpoprotekta sa atin. Hatulan pa nga ng Diyos ang isang bansa upang protektahan at iligtas ang kanyang bayan. At pangatlong pangunahing punto, isipin natin ang nakatutubos na kahalagahan ng mga salot na ito. Ano ang ibig sabihin ng masalot na ito? Ang mga salot na ito ay ibinibigay bilang mga tanda upang tukuyin at ipropesiya ang mga paghuhukom at mga pangyayaring magaganap sa hinaharap, gaya ng nabanggit ko kanina.
Pahayag, Kabanata 16, versikulo 4. At ibinuhos ng ikatlong anghel ang kaniyang mangkok sa mga ilog ng tubig, at ang mga ito ay naging dugo. Tulad ng unang salot sa Ehipto, ang tubig ay naging dugo. Pahayag, Kabanata 16, versikulo 13. At nakita kong lumalabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng halimaw at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong karumaldumal na espiritu na parang mga palaka. Nakakakita tayo ng mga palaka sa 10 salot, ang pangalawang salot. At sa pahayag, Kabanata 16, versikulo 2, kaya't umalis ang unang anghel at ibinuhos ang kaniyang mangkok sa lupa, at ito'y naging isang nakapandidiring sugat o malubhang sugat na parang salot sa mga hayop, sa mga taong may tatak ng hayop at sumasamba sa kanyang larawan. Hindi lamang ang salot, kundi pati na rin ang mga pigsa sa mga tao at hayop. Sa pahayag Kabanata 8, versikulo 7, hinipa nung una ang trompeta at dumagan ang graniso at apoy na may halong dugo, at sila'y itinapon sa lupa, at ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog, at ang ikatong bahagi ng mga puno ay nasunog, at ang lahat ng luntiang damo ay nasunog ng graniso. Sa pahayag, Kabanata 16, versikulo 10, ibinuhos ang ikalimang anghel ang kaniyang mangkok sa trono ng halimaw, at dumating ang kaniyang kaharian. Nagdilim ang paligid at kinagat nila ang kanilang mga dila dahil sa sakit. Pahayag, Kabanata 9, mga talata 21, ang iba pang sangkatauhan na hindi pinatay ng mga salot na ito ay hindi nagsisi sa kanilang mga gawa, sa mga gawa ng kanilang mga kamay. Pahayag, Kabanata 9, mga talata 20 at 21. Ang iba pang sangkatauhan na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang hindi sumamba sa mga demonyo. At ang mga Diyos-Diyosan na ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nakakakita, ni nakakarinig, ni nakakalakad. At hindi sila nagsisi sa kanilang mga pagpatay, ni sa kanilang mga pangkukulam, ni sa kanilang mga imoralidad, ni sa kanilang mga pagnanakaw. At sa madaling salita, maraming puso ng tao ang tumigas tulad ng mga paraon sa pahayag, at sa pahayag Kabanata 9, talata 15. At ang apat na anghel na inihanda para sa oras, araw, buwan at taon ay pinakawalan upang patayon nila ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Sa huli, tulad ng huling salot, magkakaroon ng kamatayan para sa mga hindi magsisisi. Ito ang mga paghatol laban sa mga hindi pumapasok sa kaharian ng Diyos. Nakita at mabuti naman. Ibabalik ko tayo sa Genesis Kabanata 1 at Kabanata 2. Lalo na sa Genesis Kabanata 1, makikita natin ang gawain ng Diyos sa paglikha sa loob ng 6 na araw, at ang natitirang bahagi ay sa ika-7 nga adlaw. At nabanggit ko na ito ay isang pagbabala at isang propesiya ng buong kasaysayan ng pagtubos. Kaya kasabay nito, bilang isang salaysay ng paglikha, isa rin itong salaysay ng pagtubos, isang salaysay kung paano ginagawa ng Diyos ang gawain ng pagtubos. Kaya sa gawaing ito ng paglikha, lumilika ang Diyos ng isang bagay na nagiging sentro ng paghihiwalay. Paghihiwalay sa pagitan ng mabuti at masama. Paghihiwalay sa pagitan ng liwanag at dilim. Paghihiwalay sa pagitan sa tubig sa itaas at tubig sa ibaba. Paghihiwalay sa pagitan ng lupa at dagat. Paghihiwalay sa pagitan ng mga nilalang sa himpapawid laban sa mga nilalang sa dagat at iba pa, ang mga halimaw at mga hayop. At kaya, sa pamamagitan ng mga paghihiwalay na ito, ginawa ng Diyos ang gawain ng pagtubos. Tinutubos ang mga nasa kadiliman tungo sa liwanag. Tinutubos ang mga nasa mas mababang tubig, tubig sa ibaba, sa tubig sa itaas, isinisilang muli, at iba pa. Ngunit ang mga hindi nagbago, ang mga hindi dumaan sa pagbabagong iyon o paghihiwalay, sila ay mananatili. Sila ang magiging tampulan ng mga paghatol na ito. Kaya una, ang tubig na naging dugo, ang ilog Nilo, ay kumakatawan sa mga tubig sa ilalim, ang pagbagsak at pagkamatay ng mga tubig sa ilalim.
Ang mga palaka, niknik at langgaw ay kumakatawan sa karumihan at katiwalan sa espiritual na kaharian, ang mga espiritual na nilalang, at nagdadala silang kasakiman, malakas na ingay at iba pa. Pag-usapan natin iyon sa mga susunod na linggo. At ang mga kasakiman at kasamaan na nakaapekto sa mga tao ay ibinibigay sa mga tao at natututo ang mga tao mula sa mga ito. At ang mga bagay na ito ay nabubuhay at ipinangatanak sa mga tubig sa ilalim. Pangatlo, ang salot at mga pigsa ay mga paghatol laban sa mga halimaw, yaong mga hindi ipinanganak na muli at mamuhay ayon sa mga pamamaraan at filosofiya ng halimaw na ating pinag-usapan sa Apokalipsis 13. Ang mga salot ng graniso at balang ay mga epekto ng pagkabunga at taggutom na bunga ng espiritual na pagkabunga at pagsuway. Ang makapal na kadiliman ay nagpapakita na tinanggihan nila ang liwanag at walang anumang liwanag sa kanilang buhay. Ngayon ay tinatanggihan silang liwanag. At sa utang panghuli, ang pagkamatay ng lahat ng panganay ay naglalarawan ng walang hanggang wakas ng lahat ng mga hindi kumakain ng kordero ng Paskwa na si Jesus. Pinag-uusapan natin ang ikalawang kamatayan sa pahayag, ang walang hanggang kamatayan na magdadala sa kanila sa apoy ng asupre, apoy ng impyerno. Nung nilikha ng Diyos ang liwanag, kapag pinasisikat ng Diyos ang liwanag, kailangan nating lumapit sa liwanag na iyon at hindi manatili sa kadilimang iyon. Nang dumuting si Jesus, siya ang liwanag. At sinabi niya na dumating ang ilaw at hindi siya naunawaan ng kadiliman, hindi siya tinanggap. Kapag nilikha ng Diyos ang kalawakan at pinasinagan ng maliwanag na liwanag ang tubig na iyon at hinayaan itong umahon, kailangan nating sumama doon at umahon. Sa halip na manatili sa kasakiman at mga gawain ng kasamaan sa mundong ito, sa mas mababang katubigan, ang katubigan sa ibaba ay nananatili roon sa ibaba. Kahit sa mga hayop, may malilinis na hayop at may maruruming hayop. At saka mayroong pagkakaiba sa pagitan ng mga hayop at mga tao, ang bayan ng Diyos. Gayunpaman, paulit-ulit kong binanggit ang awit 49, talata 20, ang tao ay nasa kaniyang sariling bomba, ngunit walang unawa ay parang mga hayop na namamatay. Bilang konklusyon, ang katuparan ng mga tanda at kababalagan ni Jesus, ating isipon kung paano ito naugnay sa gawain at mga turo ni Jesus. Ang layunin ng mga tandang natupad sa pamamagitan ni Jesus. Sa buong ministeryo ni Jesus, nagpakita siya sa atin ng mga tanda at kababalaghan upang ipaalam sa atin, upang patunayan sa atin na siya ang Diyos. Mula sa langit, bumaba upang tayo'y iligtas at tubusin, gaya ng ipinropesiya at ipinangako ng salita ng lumang tipan. Siya ang naparito upang iligtas tayo mula sa espiritual na Ehipto na siyang mundong ito. At ililigtas niya tayo mula sa pagkaalipin ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kanyang tagumpay sa krus. At nang pumarito si Jesus sa lupang ito, inangkin niya na siya ang ako nga. Tandaan, sa Ehipto, ang Diyos na nagbigay at gumawa ng mga tanda at kababalaghang ito na pinatawag nating mga salot ay ang Diyos na nagpasalamat sa iyo. Ibinigay ang kanyang pangalan bilang Yahweh. Ako ay ako nga. Natatandaan mo ba si Moises? Nang makilala ng Diyos ang Diyos sa nagliliyab na palumpong sa bundok Horeb, tinanong niya ang Diyos, sino ang dapat kong sabihin, nagsugo sa akin? Sa madaling salita, ano ang pangalan mo, Diyos ko? At sinabi ng Diyos ang pangalang ito na Yahweh, ako ay ako nga. At kayaan dumating si Jesus at sinabing, siya ang ako nga. Una, aniya, ako ang tinapay ng buhay, bumaba mula sa langit. Juan, Kabanata 6, talata 35 at ang mga sumunod. Pangalawa, aniya, siya ang pinagmumulan ng tubig na buhay. Juan, Kabanata 4 at Kabanata 7, mga talata 37 hanggang 39. Sabi niya, ako ang ilaw ng sanglibutan. Juan, Kabanata 8, versikulo 12, Kabanata 9, versikulo 5. Sabi niya, siya ang pintuan ng mga tupa.
at ang mabuting pastol. At pagkatapos ay sinabi niya, "Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay." At pagkatapos ay sinabi niya, "Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Sa katapusan, ako ang tinuod nga punuan sa ubas. Si Jesus ang proteksyon, seguridad sa gitna nga mga salot. Ang ako nga ang siyang nagprotekta sa kanyang bayan sa Ehipto at nagparusa sa masasama at nagligtas sa mga Israelita palabas ng Ehipto at nagdala sa kanila patungo sa lupang pangako. Dumating si Jesus at sinabi niya, siya ang ako nga na nagbibigay ng proteksyon na magligtas at magdala sa kanyang bayan sa lupang pangako na siyang kaharian ng langit. At kaya ito ay ipinopropesiya ni Isaias at ng mga propeta. Halimbawa, Isaiah 43, mga talata 10 hanggang 13, talata 25, kabanata 45, talata 18, kabanata 48, talata 12, 51, 12, 52, 6. At pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa Mateo kabanata 11, versikulo 5, ang mga bulag ay nakakakita at ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga titongin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, ang mga patay ay muling binubuhay, at sa mga dukha ay ipinangangaral ang ebanghelyo. Ito ang gawaing pagliligtas. Ginagawa ni Jesus ang gawain upang maghanda para sa jubileo, hindi sa paghuhukom para sa kanyang bayan. Sinisipin niya ang Isaias 35, versikulo 5, Isaias 61, versikulo 1. Ganito rin ang sinabi ni Jesus sa simula ng kanyang ministeryo na sinasabing ito ang layunin kung ato ako na parito sa mundong ito. Sa Lucas, kabanata 4, versikulo 18, sa pamamagitan lamang ni Jesus tayo maliligtas mula sa mga salot na darating sa mundong ito. Si Jesus ang pinagmumulan ng ilog ng buhay, ng tubig na nagbibigay buhay. Kapag ang mga ilog na inaasahan ng mga tao, ang ilog Nilo, ang mga ilog na pinagkakakitaan ng mga tao, ay nagiging ilog ng kamatayan, ilog ng dugo. Si Jesus ang liwanag kapag ang buong mundo ay nawawalang ng liwanag. Sabi ni Jesus, habang ako'y nasa mundong ito, ako ang ilaw. Ito ang araw kung kailan ang lahat ng tao ay magdurusa sa kadiliman, depresyon, kawalan ng pag-asa at pagkabulag, espiritual na pagkabulag. Kapag ang mundo ay dumilim, magkakaroon ng liwanag sa mga nananatili kay Hesukristo. Si Jesus ang ating tinapay nga buhay, kahit walang makaon ang mundo dahil sa mga palaka, langaw, balang, graniso at iba pa. Kung saan nawawalan ng kasiyahan ang mundo, kung saan ang mundo hindi makapaniwala, kapag ang mundo ay walang makain, si Jesus ang nagiging tinapay. Hindi lamang pisikal na pagkain ang ibibigay ni Jesus, kundi espiritual din. Si Jesus ang ating pastol at proteksyon sa mga pumapasok sa kanyang mga pintuan. Kapag ang mga halimaw ng mundo na dating nagbibigay ng kasaganaan at kayamanan ay nalipol na ngayon. Kapag may takot sa iba't ibang uri ng salot, sabi ni Jesus, pumasok kayo sa pamamagitan ko. Bubuksan ko ang mga gate para sa iya. Ako ang pinto para sa aking mga tupa. At makikilala mga papasok ang aking tinig. Makikilala ko sila sa pangalan at poprotektahan ko sila. Si Jesus ang tunay na puno ng ubas na magbibigay sa atin ng espiritual na alak, na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan kapag ang mundo ay umiinom ng dugo ng kamatayan. At panghuli, isipin natin ang una at ang huli, ang Alpha at Omega, ang una at huli sa mga gawa at tanda at kababalagan ni Jesus. Una ay ang pagpapalit ng tubig tungo sa alak sa kana. Ang tunay na huling tanda at kababalagan ay ang pagpapako sa krus. At ito ay nagkataon at ito ay katulad ng unang salot at ng huling salot. Ang unang salot ay ang paggawa ng dugo sa ilog Nilo, tulad ng ginawang alak ni Jesus ang tubig. At ang huling salot ay ang pagkamatay ng panganay. At si Jesus ang pangangay ng Diyos
ang bugtong na anak ng Diyos na pinatay. Ito ay ironikal dahil sa Ehipto, ang mga salot na ito ay mga paghatol, mga salot laban sa masasama. Ngunit tinanggap iyon ni Jesus at binago niya ito bilang pagpapala. Sa halip na gawing dugo ng kamatayan ang tubig, ginawa niya itong alak na siyang kaniyang dugo na nagbibigay buhay. Kaya si Jesus ang siyang nagpapabago sa mga sumpa tungo sa mga pagpapala. Para sa huli, ang mga panganay ng Ehipto ay patay na. Ang panganay ng Diyos, si Jesus ay pinatay. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayong lahat ay mabubuhay. Kaya't inako niya sa kanyang sarili ang sumpa na ating tatanggapin, tulad ng kordero ng Paskwa, upang tayo ay patuloy na mabuhay, upang tayo ay makatanggap ng mga pagpapala, upang tayo ay makabangon, matubos ang ating pagkakakilanlan bilang mga tao, anak, at panganay ng Diyos. Kaya't dalangin ko na kahit sa gitna ng sitwasyon ngayon, maraming tao ang nagsasabing ito ay isang sumpa na natatanggap ng mga tao. Ito ay isang paghuhukom o salot. Hindi mahalaga, ang mga naay kay Hesukristo, kahit ang mga sumpa ay magiging pagpapala. Ang mga naka-Hesukristo ay maliligtas o protektahan. At naway ituon natin ang ating pansin sa paghahanap kay Jesus, mag-focus na tayo. Naniniwala ako kay Jesus at siya ay darating at ililigtas tayo. Kaya't patuloy nating pag-isipan ang mga salot isa-isa mula sa susunod na linggo. At dalangin ko na bigyan tayo ng Diyos ng karunungan at na ang kanyang espiritu, ang kanyang banal na espiritu ay gagabay sa atin at tulutan tayong higit na makaunawa. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nagpasalamat kami sa iyo sa pagiging kasama namin, sa pagprotekta sa amin, sa pagiging aming pinto, aming tarangkahan, aming pader, ang aming bakod, ang aming proteksyon. Ama namin, nagpapasalamat kami sa iyo dahil pinayagan mo kaming sambahin ka. Tulungan mo kaming patuloy na sumamba at tulungan mo kaming tanggapin ang iyong banal na espiritu upang kami ay tunay na manampalataya sa iyo. Naway tubusin namin ang aming pagkakakilanlan bilang iyong bayan at naway magawa naming magtagumpay. At Ama, habang ang mundo ay lalong dumilim dahil sa mga gawa ni Satanas, ng mga gawa ng halimaw at ng mga kasalanan ng sangtatauhan, ihiwalay mo po ang iyong bayan, protektahan sila, pagpalain sila at gabayan. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Naniniwala akong bibiyayaan mo kami ng iyong maningning na liwanag sa buong linggong ito na darating at hayaan mo kaming magtagumpay. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na may pasasalamat. Amen.